Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Mamupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit, alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit, hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Ngayon po ay unang Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Unang Biyernes. Kaya tayo po ay napakarami, mas marami ngayon bilang tanda ng ating pasasalamat, pagsamba sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papurit, pasasalamat bilang tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Para ho yata ngayong Kwaresma, siya lang ang may karapatang palakpakan. Dahil sabi nga, wala mo ng palakpak, walang bulaklak, walang palakpak. Pero para kay Lord, hindi tayo magdadamot ng palakpak para sa Kanya. Amen. Unang Biyernes, pang-4 na linggo na po ng Kwaresma. Alay, next week, mahal na araw na. Napakabilis ng panahon, mga kapatid. Pero ang tanong ko, kamusta naman ang ginagawa ninyong prayer, fasting, almsgiving? 4 na linggo na. Tinutupad nyo pa rin ba? Father, yung prayer, nagagawa ko pa rin. Yung almsgiving, nakakaya ko naman. Yung fasting, wag na natin pag-usapan. Oy Biyernes ngayon, abstinence. Dapat hindi kayo kumakain ng karne, ng baboy. Kaunti lang, bawasan ng kain. Kaya nga ho, sa mga nagkamali, nagkasala at nagkunwari, ikumpisal natin yan. Bilang tanda ng pagsisisi sa hindi pagsunod. Pero bukod doon sa pagkukumpisal, meron tayong
recollection. Dito sa Quiapo, naku, sagana sa mga formation at recollection. Huwag niyong palampasin. Umatin tayo ng Lenten recollection. Sapagkat yung Lenten recollection ang maggagabay sa atin papunta sa confession. Naalala ko nung kami po ay nag-aaral sa seminaryo, meron po kaming paboritong paring kinukumpisalan. At ito po yung paring pinakamatanda. Alam nyo, yung paring matanda, ang haba ng nangungumpisal. Favorite siya. Alam nyo kung bakit? Hindi na masyado makarinig. Kaya siguro kayo dito, hinahanap nyo, nasaan kaya yung matandang pari dito? Ang haba ng pila. At yun namang mga nangungumpisal, nasa loob naman, ibubulong pa. Hindi na nga makarinig. Siguro inaasahan nila, hindi masyadong maririnig yung ginawa nilang kasalanan. Siguro yung pare, medyo napansin na. Alam nyo, nakakatakot na sa kanya mga umpisan ng mga huli. Kasi naririnig namin, louder. 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 Sabi ko, Father, naririnig na po sa labas yung kasalanan ko. Pinili mo siya Pinili mo siya. At marahil mga kapatid, sana pag nangungumpisal tayo, hindi pagkatapos yung basahin yung kasalanan ninyo, pagkatapos yung sabihin yung kasalanan, hindi na kayo nakikinig. Para bang, ay salamat, tapos na. Hindi pa tapos. Makinig ka sa pare. Pakinggan mo yung sasabihin ng pari sa'yo. At marahil, isa sa mga laging binabanggit ng pari sa kumpisalan ay ito. Huwag mo nang uulitin. Umiwas ka na sa tukso. Avoid occasions of sin. Iwasan mo na yung mga bagay, lugar, tao na nagtutulak sa iyo sa kasalanan. Alam mo, kapag kasama mo yung taong yon, nagkakasala ka. Alam mo, kapag nandun ka sa lugar na yon, nagkakasala ka. Alam mo, kapag may mga bagay ka nito, nagkakasala ka, then why? Bakit punta ka pa rin ng punta doon? Bakit sama ka pa rin ng sama sa kanila? Bakit tinatago mo pa rin yan? Inilalapit mo yung sarili mo sa kapahamakan, sa kasalanan, sa tukso. Kung ayaw nilang magbago, ikaw, araw-araw, pwede kang maging mabuting tao kung gugustuhin mo. Kaya bantayan mo yung sarili mo. Hindi laging ibang tao ang magliligtas sa'yo. Bantayan mo yung sarili mo laban sa anuman at sinumang sisira ng kabutihan mo. Ano ang sabi ng unang pagbasa? Ang ganda mula sa aklat ng karunungan. Ano ang paalala ng unang pagbasa? Alam mo, ang masama at ang masasama ay laging nag-aabang sa'yo. Ang kalaban, ang kasamaan, laging nagbabantay sa'yo. At anong binabantayan niya sa'yo? Anong inaabangan niya sa'yo? Hindi yung mga ginagawa mong mali. Hindi yung mga ginagawa mong masama. Meron na sila noon. Marami na sila noon. Ang kanilang binabantayan, ang kanilang inaabangan, ay ang ginagawa mong tama, ay ang ginagawa mong maganda. Kasi hindi sila masaya. Hindi sila payapa kapag nakakita ka nilang tumutulong, kapag nakakita ka nilang nagpapatawad, kapag nakikita ka nilang nagiging tapat, kapag nakikita ka nilang nagmamahal, hindi sila payapa. Hindi sila masaya. At ganyan ang ginagawa ng kasamaan. Nag-aabang sila ng pagkakataon para pigilan ka, para pagsawain kang gumawa ng mabuti. Ang kalaban, alam nyo, nag-o-overtime kahit walang bayad. Ang kalaban, nagdo-double time. Double time, overtime, masira ka lang. Magkasala ka lang. Minsan ba natanong mo yan sa sarili mo? Minsan ba naisip mo rin ito? Ano bang ginagawa kong mali?
para ganituhin mo ako? Ano bang ginagawa kong masama? Bakit ganyan kayo sa akin? Yun nga yung dahilan. Wala ka kasing ginagawang mali at masama, kaya binabantayan ka, inaabangan ka, para masira ka. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, bilang taong totoo, nakaranas din ng nararamdaman natin minsan, nakaranas din ng ginagawa sa atin kung minsan. Si Kristo ay pinagbantaan din ng buhay niya. Pinagbantaan, binantayan ang buhay niya para sirain, para guluhin, para patayin. Kilala ni Kristo ang kanyang mga kalaban. Kilala ni Kristo kung sino ang mga naninira, gumagawa ng masama sa kanya, pero hindi niya hinayaang sirain nila ang kabutihan niya. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, sa unang bahagi ng ebanghelyo, imbis na si Kristo ay dumaan sa Judea, nag-iba siya ng daan. Bakit? Sapagkat alam ni Kristo na nandoon ang mga gustong pumatay sa kanya. Kaya nag-iba siya ng daan. At yan din ang gusto niyang gawin mo. Ito ang gusto ni Kristong gawin natin. Una, kilalanin mo ang kalaban. Alamin mo kung sino yung mga sumisira sa iyo. Alamin mo kung ano yung mga nagpapasama sa iyo. Know your enemies. Kilalanin mo hindi para patulan. Kilalanin mo hindi para gantihan. Kilalanin mo para pag-isipan at pagdasalan kung paano mo sila malalampasan. Maiiwasan. Iwasan, hindi dahil talo ka. Iwasan, hindi dahil mahina ka. Iwasan, hindi dahil guilty ka sa mga sinasabi at binibintang nila. Makinig kayo. Iwasan dahil mas naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos na magtatanggol at magliligtas sa iyo. Amen? Alam niyo ho, 3 weeks ago, papunta ako dito, magmimisa. Galing ako sa amin sa Assumption, sa Leverisa, Manila. Sakay ako ng LRT sa Quirino, baba ako ng Carriedo. Doon ako dumadaan papunta ng Quezon Boulevard. Diyan ako naghihintay sa may BPI. Alam niyo ho, nung ako'y malapit na sa BPI, nung konti na lang ay nandyan ako sa BPI, nakakita ko ng isang pulis. Galing sa kalsada, naka-uniforme, may Armalite. Nakita ko parang tutumbukin niya yung aking pupuntahan. So tinitingnan-tingnan ko po siya, at yun nga ang nangyari. Nung kami ay nagtagpo na, tinignan ko siya, umakbay sa akin, sabi niya, Father Hans. Sabi ko, Sir, Father, doon tayo sa gilid. Sinong hindi matatakot noon? Diyos ko po. Kayo kaya, biglang akbayan ng pulis at igilid kayo. Sabi ko, wala naman akong ginawang mali ah. So ginilid niya ako. Sabi niya, alam mo, Father, 9 years. 9 years kitang binabantayan. Diyos ko, parang bigla akong pinagpawisan. 9 years kitang inaabangan. Kasi alam mo, Father, 9 years, nung nakakulong ako sa city jail, inaabangan ko yung misa mo. Hinihintay kitang dumating. Kasi 9 years, sa misa mo ako kumakapit. Sa misa mo ako umaasa. Na isang araw makakalabas ulit ako at makakapagsimula. Thank you, Father. 4 years na lang magre-retire na ako. Thank you, nakabalik ako sa serbisyo. Sabi ko, Sir, congrats ka. Thank you. Kahit tinakot mo ko ng very, very light. Alam niyo, hindi naman po ako ang kinapitan niya. Ang kinapitan niya ay ang pag-asa sa Jesus Nazareno na isang araw muli siyang makakabalik
muli siyang makakapagsimula. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, alam nyo, habang nabubuhay ka, habang nabubuhay tayo, laging nakaabang ang kalaban, ang kasamaan, para sirain tayo, para tuksuhin tayo. Ingatan mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. At huwag kang mag-alala. Araw-araw man, ang kalaban ay laging nakabantay, ang Diyos laging nakaalalay para ipagtanggol, para iligtas ka. Umiwas ka sa tukso. Amen.